Sa pagpapatuloy, nagsimula na ngang maglakad ang mga gunggong na ito patungo kay Xiongwu. Napansin naman na ito ng ating bida at balak niya na tulungan ang babae na ito, sa kadahilanang nagkataon na kailangan niya ng isang tao na tutulong sa kanya papunta sa ilalim ng abyss, at ang babae na ito ay angkop para dun. Kaya naman lumapit na ang ating bida at mayabang na sinabi sa mga gunggong na umalis sila sa kanyang harapan dahil nakaharang sila sa kanyang dadaanan. Napahinto naman ang mga gunggong na ito at bahagyang napalingon dito, habang si Xiongwu ay nagulat naman dito dahil hindi niya kilala ang ating bida. Humarap na nga ang mga gunggong at sinasabi ng mga ito kay Tanyun na anong karapatan niya para makialam sa ginagawa nila, at kung gusto na ba nito na mamatay na, at mag-isip ito kung nararapat ba siya maging bayani bago umasta ng isang pagiging bayani. Dagdag pa na pananakot ng isa na ang kanilang big boss ay si Leng Ho Shenkung, kaya makakabuti sa kanya kung aalis na lang siya. Nagsaad naman na din si Xiongwu at sinabihan nito ang ating bida na umalis na at huwag isakripisyo ang buhay nito para lang iligtas siya, at isa itong kabulshitan dahil wala kang laban sa kanila. Hindi naman inintindi ni Tanyun ang mga sinabi ni Xiongwu. Bagkus ay seryoso niyang sinasabi sa mga gunggong na kung aalis ba sila o ipapadala niya na sila diretso kay Satanas, dagdag niya pa na hindi niya nauulitin pa ito. Labis naman na nagalit ang hangal na nangunguna sa mga gunggong, at sinasabi nito na kung sino ba siya sa palagay niya, at isa lang siyang nangangamoy na basura, pagkatapos ay inutusan niya na ang mga kasama niya na atakihin at patayin na ito. Agad naman sumunod ang mga gunggong na ito at nilabas na ang kanilang mga sandata habang nanlilisik ang mga mata. Sumugod na nga ang mga ito habang sinasabi na kung gusto na mamatay ni Tanyun ay tutulungan nila siya. Dagdag pa ng isa na ang ego niya ang unang papatay dito bago ang kanyang sandata. Hindi naman nagpakita ng takot ang ating bida sa mga ito, bagkus ay ninisian niya pa ang mga ito at sinasabi sa mga gunggong na isang grupo lang sila ng mga tanga. At nang makalapit na nga ang mga ito ay nagpakawala na ng malakas na aura si Tanyun, dahilan ng paghinto ng mga ito dahil sa nakikita na nila kung gaano talaga kalakas ang ating bida. Napangisi naman ulit si Tanyun dahil nakita niya ang mga takot sa mga ekspresyon nito, at sinabi sa mga gunggong na umalis sila sa kanyang harapan. Kasabay nun ay mas pinalakas pa niya ang kanyang aura dahilan ng pagtilapon ng mga gunggong habang napapatanong na lang kung paano ito naging ganito kalakas. Bumagsak na nga ang mga gunggong sa mismong penanggalingan nila habang wala ng mga malay at may mga matitinding pinsala, na labis naman na ikinagulat ng hangal. Bahagya namang namula ang muka ni Xiong unang makita niya ang ginagawang pagtulong sa kanya ni Tanyun. At sa isip-isip nito na napakalakas ng ating bida at napapatanong na lang kung sino ang tao na ito dahil hindi niya pa ito nakikita dati, kaya napatanong na lang ulit siya kung bago ba nila itong disciple. Naging seryoso naman ang hangal na ito at sinabi kay Tanyun na hindi niya inasahan na meron itong bahagyang kapasidad. Mayabang namang sinabi ng hangal habang nakalabas na ang espada nito na ngunit hindi ito ang araw ng swerte ni Tanyun, dahil isa siya sa top 100 na pinakamalakas na cultivator dito sa lugar na ito, dagdag pa nito na ipapakita niya sa ating bida ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Sarkastiko namang nagsaad ng pagka-interes dito ang ating bida at sinabi dito na mag-aantay siya na maranasan ang kawalan ng pag-asa na sinasabi nito. Na mas lalong ikinagalit ng hangal dahil sa pagiging mayabang ni Tanyun. Kaya naman inangat na nito ang kanyang espada at naglabas ito ng malakas na aura habang sinasabi na ito ang gusto ni Tanyun, kaya paglalahuin niya ito na parang abo sa ilalim ng kanyang espada. Ilang saglit lang ay pinakawalan niya na nga ito patungo kay Tanyun. Hindi naman dito nangamba ang ating bida bagkus ay sinabihan niya pa ito na sobrang hina nito, habang naglabas na din ito ng aura sa kanyang dalawang daliri. Tumama na nga ang atake ng gunggong na simple lang na sinangga ni Tanyun gamit lang ang dalawang daliri nito. Nalabis ikinagulat ng hangal at napapatanong na lang kung paano nito nahahawakan ng ganito ang kanyang malakas na atake gamit lang ang kamay nito. Maging si Xiongwu ay nagulat din dito kaya napasabi na lang siya na ito ay sobrang kahanga-hanga. Habang hawak-hawak pa din ni Tanyun ang atake nito ay mayabang niyang sinabi sa hangal na kung ang lakas nito ay ganito lang ay mas makabubuti kung mamamatay na lang siya. Nalabis ikinatakot ng hangal,
kaya naman lumuhad na ito at nagsaad kay Tanyon ng kanyang pagsuko. Samantala unti-unti nang nabibiyak ang ginawang atake ng hangal sa paghawak dito ng ating bida. Hanggang sa masira na nga ito sa marami nitong piraso, dahilan ng pagsira din ng katawan ng hangal na ito sa kadahilanang nakakonekta mismo sa kanya ang ginawa nitong pang-atake, kaya naman napasigaw na lang ito sa matinding sakit na nararanasan nito. At habang naghihingalo na ang hangal ay nakuha pa nito na magbanta at sinasabi nito na ang kanyang brother Linghu ay maghihiganti para sa kanya. Samantala nakatitig naman si Xiongwu kay Tanyon at manghang-mangha pa din siya dito. At sa isip-isip nito na pinatay niya ito ng ilang segundo lang, at ang taong yun ay nasa top 100 ng Dragon Warrior list, kaya paano napatay ito ng taong ito ng ganong kadali, na parang isa lang itong manok. Nagpasalamat naman muna si Xiongwu dito at sabay na tinanong kung ano ang pangalan nito, at namumula pa na sinabi na babayaran niya ito kapag nakabalik na siya sa kanila. Tinanggihan naman ng ating bida ang pasasalamat nito, at sinabing kailangan niya lang nabigyan siya nito ng impormasyon tungkol sa Fire of the Ice attribute. Nagalak naman si Xiongwu at sinabi nito na nahanap na ni Tanyon ang tamang tao, dahil nahanap niya ang bakas ng Fire of the Ice attribute ng di pa katagalan. Bahagya naman nagalak ang ating bida at sinabi nito dito na sabihin na ito sa kanya. Hindi naman tumanggi dito si Xiongwu, at sinasabi nito na nung nag-e-ensayo siya sa snowy-capped mountain, ay parang naramdaman niya ang aura ng Ice attribute Fire malapit sa Abyss Cold Lake, dagdag niya pa na sasabihin niya kay Tanyon ng lokasyon ng lake at pumunta na siya dito ng mag-isa. Subalit hinawakan ng ating bida ang kamay nito at sinabi na pumunta sila ng magkasama, na ipinagtaka naman ni Xiongwu. Sumagot naman na ito na ngunit may mga pinsala pa siya, kaya magiging pabigat lang siya sa kanya. Hindi naman ito sinagot ni Tanyon bagkus ay binuhat niya ito, na nagpapula sa mga pisngi nito. Sinabi naman ng ating bida dito na ipakita nito mismo ito sa kanya at gagamutin niya ito habang patungo sila dun. Nagulat naman si Xiongwu nang maramdaman niya ang aura nito sa kanyang katawan, at sa isip-isip niya na ito na ba ang sinasabi nito na paggamot sa kanya, dagdag niya pa na sobrang metikuloso nito sa pagkontro ng aura niya. Ilang sandali lang ay umalis na ang mga ito habang buhat-buhat pa din ng ating bida si Xiongwu. Maya-maya pa ay napadpad sila sa lugar ng Deep Valley Cold Pool, at nagsaad si Xiongwu na malapit lang ito banda dito, pero hindi niya alam kung nasaan mismo ang kinaroroonan nito. Inangat naman na ni Tanyon ang kanyang isang kamay na may marka, dahil kaya nito na maramdaman kung nasaan ang kinaroroonan ng mga klase ng apoy. Ilang saglit lang ay nagagalak ito dahil natukoy na niya ito at nasa ilalim lang ito ng tubig. Nagsaad naman si Xiongwu na kung ano pa ang hinihintay ni Tanyon, at puntahan niya na ito agad, at habang sinasabi ni Xiongwu yun ay makikita sa likod nito ang isang klase ng nilalang. Bigla namang naramdaman ng ating bida na may paatake sa bandang likod nila, kaya agad niyang sinabihan si Xiongwu na mag-ingat ito. Kaya naman agad na napalingon si Xiongwu at laking gulat niya dahil paatake na ang nilalang na ito sa kanya. Subalit hinila naman ito ni Tanyon dahilan kaya tubig lang ang tinamaan ng nilalang na ito. Sa kabilang banda ay labis naman na kinikilig si Xiongwu dahil sa pagsandal nito sa dibdib ni Tanyon at ramdam na ramdam niya ang init nito. Nakaharap na naman sa kanila ang nilalang na ito, na labis ikinapangamba ni Xiongwu at sinasabi nito na ito ang Tier 1 Tribulation Period Monster Blackwater Snake, at ang lakas nito ay may kukumpara sa cultivator ng Great Perfection ng Spirit Womb. May bigla naman na lumabas sa tubig na kinatatayuan nila na isa pang uri nito ngunit kulay puti naman ito, na mas lalong ikinatakot ni Xiongwu dahil dalawa na ang kailangan nila na kalabanin, dahil sa isa pa lang ay wala na siyang kasiguraduhan na kaya nila ito matalo ngunit ngayon ay dalawa na ito, kaya napapasabi na lang siya na ngayon ay mamamatay na talaga sila. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito, para din updated ka sa pag-upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Nagsaad naman ng paghingi ng tawad si Xiongwu kay Tanyon at sinabi nito na siya ang pumatay sa kanya.
Sa kadahilanang nakukonsensya ito dahil siya ang nagturo kay Tanyon sa lugar na ito, kaya sinabihan niya na umalis na ito at siya na ang bahala para pigilan ang mga ito. Sarkastiko namang sumagot si Tanyon na hindi na ito mahalaga, dahil dalawa lang naman itong maliit na ahas kaya sinabihan niya si Xiongwu na walang dahilan para magpanik ito. Naglakad na nga ang ating bida patungo sa Black Water Snake habang sinasabi kay Xiongwu na tumayo lang ito sa kanyang likuran at siya na ang bahala sa dalawang ito, na bahagya na namang nagpakilig kay Xiongwu at sa isip-isip nito na sobrang bait ng lalaking ito. Pasugod naman na ang dalawang Black Water Snake kaya naman naghanda na si Tanyon ng kanyang pag-atake, at gagamitin niya na ang kanyang teknik na Hongmen Killing God Sword. Pinakawalan niya na nga ito dahilan ng mabilis na pagputol-putol ng buong katawan ng dalawang Black Water Snake sa marami nitong piraso. Pagkatapos ay lumabas sa katawan ng dalawang ito ang kani-kanilang Inner Stone. Labis naman itong ikinagulat ni Xiongwu at napapatanong na lang sa kanyang isipan kung anong klase itong swordsmanship, dahil napatay nito ang dalawang Black Water Snake ng segundo lang. Kinuha naman ng ating bida ang dalawang Inner Stone at sinasabi niya na hindi na ito masama dahil magagamit ito bilang isang gamot. Binigay niya naman ito kay Xiongwu at sinabi dito na kunin niya na ito bilang isang gantimpala sa pagdala nito dito sa kanya. Na ipinagtaka naman ni Xiongwu at sinabi niya na wala naman siyang ginawa kaya hindi niya ito makukuha. Hinawakan naman ni Tanyon ang isang kamay nito at nilagay dito ang dalawang Inner Stone, at sinabi na kunin na ito ni Xiongwu. At sinabi na siya si Tanyon at hindi magkakautang ng pabor kanino man. Tinanggap naman na ito ni Xiongwu at sa isip-isip niya na labis mapagmataas ang lalaking ito, at hindi ba ito marunong maging gentleman sa mga babae, subalit sa kabila nun ay labis pa din ang pamumula nito. Samantala nagtungo naman na si Tanyon sa katubigan ng Deep Valley Cold Pool. Ginamit niya na ang marka niya sa kanyang kamay at inutusan ang klase ng apoy na nasa ilalim nito na lumabas na. Pagkatapos nun ay nagkaroon ng reaksyon ang katubigan, hanggang sa sumunod na nga ito sa sinabi ng ating bida at lumabas na nga ito na nababalutan ng malakas na aura. Nagalak naman dito ang ating bida, habang si Xiongwu ay manghang-mangha dito dahil ito ang fire species ng Ice Genusize Lotus Faint Flame. Napahinto naman sila nang may nagsalita sa bandang taas nila habang tumatawa at sinasabi nito kay Tanyon na nagkataon na mas maaga ito dumating kaysa sa kanya. Bumaba na nga ang mga ito at sarkastikong sinasabi na hindi niya inasahan na mayroong isang klase ng kayamanan dito. Pasigaw naman itong tinanong ni Xiongwu kung mga tauhan ba sila ni Murongken, at kung bakit sila nandito. Naging seryoso naman si Tanyon nung marinig niya ang pangalan ni Murongkong at sa isip-isip niya na ito na namang tao na ito. Agad namang sumagot ang hangal na ito habang inangat na ang kanyang sandata, at mayabang na sinabi na kaya talaga siya nandito ay para patayin si Tanyon, dahil ang tao na ito ay naglakas loob na ma-offend ang kanilang senior brother Merong, at naiinip na ito sa pagkamatay ni Tanyon. Naglabas naman ng aura si Xiongwu at tinawag niya ang hangal sa pangalang Shufeng, at dinuro niya ito habang sinasabi na si Tanyon ay ang nagligtas sa kanyang buhay, kaya kung maglakas loob sila na atakihin ito ay magiging kalaban na nila siya. Mayabang naman na sumagot ang hangal at sinasabi nito kay Xiongwu na masyado ito na kumpiyansa sa kanyang sarili, at ang kanyang brother na si Merong ay hindi si Linghu na obses sa kanya. Dagdag niya pa na si Tanyon ay mamamatay na ngayong araw. At inatake nito ang isang bato habang sinasabi kay Xiongwu na kung maglalakas loob siya na pigilan ito ay magiging kagaya siya ng bato na ito. Mayabang pangdagdag ng hangal na ang taong ma-offend ang kanilang senior brother Merong ay mamamatay, at ang makialam dito ay mamamatay din. Labis naman na nainis dito si Xiongwu kaya napapamura na lang ito. At sa isip-isip niya na napakadami ng mga ito, at lahat sila ay nasa 9th stage na ng spiritual, kaya kahit naka-recover na siya sa kanyang pinsala ay hindi niya ito mga mapipigilan. Labis naman na din naiinis dito ang ating bida, sa kadahilanang kahit saan siya pumunta ay pinagtatangkaan siya na patayin, kaya naglakad na ito patungo sa mga gunggong habang sinasabi niya sa mga ito na mukha ba siya na madali lang napatayin. Nag-alala naman dito si Xiongwu kaya nagtangka ito na pigilan si Tanyon, subalit pinatigil siya ng ating bida at sinabi dito na wag itong mag-alala, habang tinitignan niya ng masama ang mga gunggong.
Natatawa lang naman ang buong grupo ng mga gonggong na ito at sinasabi kay Tanyon na kahit isama niya pa si Xiongwu ay dalawa lang sila na nasa 9th stage ng spiritual, pero lahat naman sila ay nasa stage na din ito, kaya wawasakin nila siya sa dami ng bilang nila at madali lang napapatayin. Seryoso namang sinabi ni Tanyon na kung ang ibig sabihin niya ba na ang mas marami ay mas malakas, na mayabang naman na sinang-ayunan nito. Mayabang din naman na sinabi ni Tanyon na kahit sila ay mas marami ay para lang silang mga langgam sa kanyang paningin. Pagkatapos nun ay naglabas na ang ating bida ng makapanindig balahibong nanlilisik na malaking mata sa kanyang likuran, at sinabi niya sa mga gunggong na magsimula na sila habang nanlilisik na din ang kanyang mga mata na nababalutan ng aura. Sumuporta naman na si Xiongwu sa balak na paglaban ni Tanyon, at nagpanggap na kunyari ay naghanda sila ng tutulong sa kanila para lokohin ang mga gunggong. Ngunit hindi ito umubra sa hangal kaya sinabihan niya ito na huwag nang magpanggap dahil sinaliksik niya ang cold pool ng 10 milya bago siya pumunta dito, at wala na malapit dito ang tutulong sa kanila. Subalit nagtaka siya nang marinig niya na naglabasan na ng espada ang kanyang mga kasamahan, at nang makita niya na ito ay sabay-sabay na mga sinasabi nito na sundin ang utos ng kanilang Lord Tan. Labis naman na natakot ang hangal sa pag-aakalang siya ang aatakihin ng mga ito, ngunit mali siya nang iniisip dahil nakatutok ang mga espada nito sa kanila mismong sarili. Pagkatapos nun ay sabay-sabay nilang nilaslas ito sa kanilang mga leeg, na mas ikinagulat ng hangal at tinatanong ang mga ito kung bakit nila pinapatay ang kanilang mga sarili. Nagpatuloy ang mga ganong kaganapan na halos umuulan na ng napakaraming dugo sa kinatatayuan nila. Natulala na lang ang hangal sa ginagawang pagpapakamatay ng kanyang mga kasamahan sa kanyang harapan, at napapatanong na lang kung paano ito naging posible. Nagtataka naman itong si Xiongwu at sa isip-isip niya na wala namang ginagawa na kahit ano si Tanyon, kaya bakit nila sinusunod ang utos nito at patayin ang kanilang mga sarili. Sarkastiko naman na nagsaad na ang ating bida at sinasabi nito sa hangal na isa laban sa dalawa na, at kung mas marami ang mananalo ay meron siyang isa sa kanyang panig. Nalabis ikinagalit ng hangal at sinasabi kay Tanyon na gumamit ito ng black magic, at iuulat niya ito sa kanilang sect para isagawa ang kanilang batas at patayin nila ito. Seryoso namang sumagot si Tanyon na kung papatayin ba siya, pagkatapos niya ito sabihin ay mabilis na ito na sumugod dito. At nang makalapit na ang ating bida ay sinabi niya dito na mamamatay muna siya bago pa masabi sa kanilang sect. Magsasalita pa sana ang hangal ngunit mabilis na tumama ang atake ni Tanyon na nagpasuka dito ng makapal na dugo. Tumilapon na nga ito sa malayo at sinabi niya dito na nung nakaraan ay sinwerte si Murungkong sa pagtakas, at nagtangka pa ito ngayon na magpadala ng tao para maghiganti para sa kanya. Nilapitan naman na ito ng ating bida at sinabi na pagkatapos niya dito ay babalik siya sa kanilang sect para hanapin si Murungkong. Na mas lalong ikinatakot ng hangal at sinabi nito na kung hindi siya papatayin ni Tanyon ay dadalhin niya ito mismo kay Murungkong, sinabi niya din na alam niya ang sikreto nito at sasabihin niya ito sa kanya. Ngunit sinabi ng ating bida na huli na para doon, at balak na niya sana ito patayin, subalit napahinto siya nang may maramdaman siya na may papalapit sa kanila. Nakarating na nga ito na sakay-sakay ng isang malaking ibon, at ito ay si Ye Tian ang bago na naman nating hangal na karakter. Natakot naman si Xiongwu sa pagdating nito, sa kadahilanang ang tao na ito ay nasa top 30 ng pinakamalakas ng Qianlong list, habang ang hangal naman ay nagagalak sa pagdating nito. Bumaba na nga ito sa kinaroroonan ng hangal at sinabi nito dito na mas nagpapatuloy ito sa kanyang pagiging walang kwenta, at nabugbog lang ng isang baguhan na disciple. Nagsaad naman ito kay Ye Tian na nandito ito diba para kunin ang Ice Lotus Yuyan, at sinabi na si Tanyon ay gusto din ito kaya magtulungan silang dalawa para patayin ito, at hindi niya kailangan ng kahit ano, kaya ang Ice Lotus ay para lang kay Ye Tian. Hindi naman ito sinang-ayunan nito at naglalabas na ng aura sa kanyang kamay, habang sarkastikong sinasabi na ang isang basura ay hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa kanya, na labis ikinagalit ng hangal. Ngunit inatake na ito ni Ye Tian bago pa ito makapaghanda, at sinabi niya na dadalhin niya na ito sa impyerno, dahilan ng pagsigaw nito dahil sa matinding pinsala at napapamura na lang ito habang sumusuka ng dugo,
At ilang sandali lang ay tuluyan na nga itong namatay habang dilat ang mga mata nito. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!